Ito po akong muli upang talakayin ko ang paksang ang kabulaanan at panlilinlang ni Ginoong Eliseo Soriano. Ito po ay part 3. Nasabi ko po noong una na hanggang 3 videos lang po ito. Pero hindi po nakaya. Magkakaroon pa ng pang-4 at saka pang-5. Abangan po ninyo dahil maglalabas po ako ng ilang pang mga videos tungkol po dito sa kabulaanan at panlilinlang ni Ginoong Eliseo Soriano. Huwag lang po ninyong kalimutan mag-subscribe. O po yung may akda ng mga aklat na ito. Important questions and answers at saka mga mahalagang tanong at sagot. Kailangan po ng bawat Kristiyano po ito. Kung ikaw ay isang pastor na naisip mong magkaroon po ng armas ang iyong mga cell group leaders o kaya Bible study, mission work. Ito po ay available sa lahat ng Christian bookstores nationwide. Kung salamat sa mga tumatangkilik ng librong ito. Punta po tayo sa ika-6 na panloloko. At ito po yung katulad ng aking po sinabi, maling interpretasyon ng 2 Pedro 1:5. Ang tunay at buhay na pananampalataya ay may kalakip, sumasabay, nagbubunga po ito ng mabubuting gawa. Isang kalokohan at kayabangan na ginawa ni Eliseo Soriano ay ang panlalait at pagpapasama sa mga Baptists, Methodists at ibang evangelicals na sinasabing sumampalataya lang daw. At kahit hindi gumawa ng mabuti, ligtas na. Ganun ba yung sinasabi namin? Na huwag nang gumawa ng mabuti, yung po ay kanya pong estilo, pagpapasama ng mga hindi niya kagrupo. Yung bang para bang walang itinuro sa miyembro ng paggawa ng mabuti. Pero never na sinabi ng mga Baptist o anumang evangelical church na hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Ang sinasabi po namin, ang gawang mabuti ay ginagawa ng taong na kay Jesus. Hindi upang maligtas, kundi dahil sila ay ligtas. There is nothing good in us that will qualify us to enter God's kingdom. Alam nyo, kinaawaan lang po tayo. Tito 3:5 na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran or works done in righteousness na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ito na naman po, Galatia 5:22. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ano man ang ating pong mga nagagawang mabuti, ito po ay dahil sa ating unang-una, yung ating pong pagsisisi sa ating pong mga kasalanan, yung bang pagtalikod sa lahat ng mga masasamang gawa na ating pong ginawa. Ngayon, yung Santong Espiritu na nananahan sa bawat Kristiyano ay namumunga. At ito nga po yung mga nabanggit ngayon sa mga talata. Kung bakit may pag-ibig sa aking puso, Yan. At kung bakit may kagalakan, may kapayapaan, pagpapahinuhod, may kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Dahil yan ang bunga ng Espiritong nasa aking puso. Itanong naman natin kay Eliseo. Eliseo, bakit may mga kaso ka sa Pilipinas? Anong espiritu ang nasa iyo?
Di ba maliwanag, ang bunga ng Santong Espiritu na nasa tao ay pag-ibig, pagtatapat, pagpahinuhod, kagandahang asal. Kahit ang tanong ko sa iyo, anong espiritu ang nasa iyo? May kasong libel o paninirang puri, minumura niya ang ibang mga grupo, pati meron pang kasong pangre-rape sa mga nanonood. Kayo na ang humusga. Ano sa palagay ninyo ang uri ng espiritu ang nasa katawan ni Eli Soriano? Kung bakit marami siyang kaso at hindi makauwi-uwi ng Pilipinas? Mabuting espiritu ba o masamang espiritu? Sagutin po ninyo. Kayo na po ang humusga. Ilakas po ninyo. Lakas! Ayan. Salamat po, salamat po. Salamat po. Nasaan ang pag-ibig na binabanggit mo kapag binabasa mo ang 2 Pedro 1:5? At nasaan ang self-control? Nasaan ang kabanalan mo sa pananalita? Kagandahang loob sa pananalita? Hindi nakikita yan eh. Anong espiritong sumanib sa iyo, Eliseo? Natural, hindi espiritu ng Diyos yan. Kaiba. Narito ang panloloko ni Eliseo Soriano gamit ang 2 Pedro 1:5 hanggang 7. Okay, basahin po natin. Oo, at dahil din dito, sa pagkadaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, o kaya virtues, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Wala namang problema po dito sa mga talatang ito eh. Bakit? Sinong totoong mananampalataya ang hindi makakitaan ng virtues o ng lumalawak na kaalaman sa salita ng Diyos at may pagpipigil sa sarili, pagtitiis, kabanalan, mabuting kalooban at pag-ibig sa mga kapatid? Abay, ginagawa nila ito hindi upang maligtas, kundi sila'y ligtas. Ang problema lamang ay iba ang pananaw ni Eliseo sa paniniwala ni Pedro. Magkaiba po sila eh. Yung kay Eliseo kasi may halong panlilinlang. Ito ang pruweba. Basahin ninyo sa dating Biblia. Pruweba po ito ha. Okay. Gawa 10:43. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Sino pong may sabi po noon? Si Pedro. Sumahin po natin. Ayon kay Apostol Pedro, magkakamit ng kapatawaran ng mga sumasampalataya kay Jesus. Wala namang binabanggit na idadagdag pa sa pananampalataya. Basta yun lang. Okay, Eliseo Soriano naman. Ito naman po, sumasampalataya at gumagawa ng mabuti upang maligtas. Yun po ang dapat mangyari daw. Ngayon, narinig po ninyo yung panig ni Apostol Pedro. Narinig naman po ninyo yung panig ni Eliseo Soriano. Ang tanong ko po sa inyo, sino ang sinungaling? Si Apostol Pedro o si Eliseo Soriano? Kasi po magkaiba ang kanila pong sinasabi. Importanteng pag-aralan kung ano ang layunin ng pagkakasulat ni Apostol Pedro, kung bakit ganito ang kanyang sinabi, at
Ano ang background ng kanyang mga sinusulatan? Alamin ang layunin sa pangalawang Pedro 1:12. Kaya magiging handa akong lagi na ipaalala ko sa inyo ang mga bagay na ito. Take note of the word ipaalala. Bagamat inyong nalalaman at kayo'y pinatitibay sa katotohanang nasa inyo. Verse 13, at inaakala kong matuwid na samantalang ako'y nasa tabernakulong ito, ay kilusin ko kayo, gisingin ko kayo, na ipaalala ko sa inyo. Pangalawang Pedro 3:1. Ito nga ang ikalawang sulat, mga minamahal, na isinusulat ko sa inyo, at sa dalaway ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa inyo. Yan. Ginigising ni Pedro ang mga mananampalataya na nakaranas na ng kapatawaran ng ating Panginoong Hesus at kanya silang pinapaalalahanan. Nagets po ninyo? Hindi upang sabihin na, "Hoy, dagdagan ninyo ng mabuting gawa ang inyong pananampalataya upang kayo maligtas." Hindi po sinasabi ni Apostol Pedro yon. Nagpapaalaala lang. Muli, kung kay Apostol Pablo, ang wastong pamumuhay ay kanya pong pinapaalala sa mga Kristiyano. Yung kay Eliseo naman, ang pagpapaalala sa kanya ay bagong doktrina. Ang tanong, sino ang sinungaling? Si Apostol Pedro o kaya'y si Eliseo Soriano? Sagot po, ilakas po ninyo. Sagot po. Salamat po. Salamat. Hindi akma na gawing doktrina at gawing daan ng kaligtasan ang mga binanggit sa pangalawang Pedro 1:5. Bakit? Ang mga sinusulatan kasi ay mga hinirang, itinalaga na, at sila'y iniingatan ng ng kapangyarihan ng Diyos para sa final stage ng kanilang kaligtasan. Kasi po, ang kaligtasan meron pong past, present, and future. Ang kaligtasan ay may three tenses, stages or aspects. The past, present, and the future. Tara, pag-aralan natin ang unang Pedro 1:1. Si Pedro na apostol ni Hesukristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia ayon sa paunang kaalaman o kay foreknowledge ng Diyos Ama. Sa pagpapabanal ng Espiritu, pinabanal na po sila, ginawa na po silang saints upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Hesukristo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na ayon sa kanyang malaking awa ay, ano po nangyari? Ipapanganak pa lamang o tapos nang ipinanganak? Tapos na Ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagabuhay na maguli ni Hesukristo sa mga patay. Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Nakalaan na pala Hindi pa po natatanggap completely. Pero nakalaan na. Nagsinungaling po ba ang Panginoong Diyos doon? Nung sinabi niya nakalaan na. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na handa upang ihayag sa muling panahon. Ito po yung summary, pagkakakinlanlan kung sino po ang mga sinusulatan. Verse 1, sila po yung chosen. Number 2,
Sila po yung foreknowledge. Ibig sabihin, sila po'y kilala na ng Diyos bago pa likhain ng sanglibutan. Sila po'y regenerated o kaya ay isinilang na muli sa pamamagitan ng kilos ng Santong Espiritu. At sila po'y merong na pong buhay na walang hanggan na nakalaan na po sa langit. Reserved in heaven. Verse 4 po yun. At sila po, ayon sa verse na yan, sila ay protected, iniingatan by the power of God for salvation that is to be revealed. Sa makatuwid, ano po, hindi akma na gawing doktrina. Eliseo, magising ka. Hindi akma na gawin mong doktrina at gawing daan ng kaligtasan ang mga binanggit sa 2 Pedro 1:5. Yan. Mag-pause muna ako rito ha. Kasi baka naman mayroong nakikinig o nanonood na Christian kuno na minsay naging bahagi ng isang Christian church. Maaring born again o Pentecostal, maaring evangelical, maaring siya po ay Baptist, o kaya'y Methodist, o kaya'y Alliance, etc. na nakalublob sa kasalanan. Ito po ay para sa iyo kung ikaw yun. Kung ikaw yung nagsasabing sumasampalataya sa Diyos, subalit hindi nakikita sa iyong mga ginagawa, nakikiapid ka pa, swindler ka, istapador o kaya istapadora, manunugal ka pa, sumasamba ka pa sa Diyos-Diyosan, hindi ka pa nagbabago, maaring sumasangguni ka pa sa mangkukulam o kaya ikaw pa yung nangkukulam. Ikaw ay mahilig makipagtalo, ikaw ay mapaglasing, o kaya meron kang hidwang pananampalataya, at iba pa, lahat ng nabanggit sa Galatia 5:19-21. Naku, binabalaan ka ng salita ng Diyos. Hindi ka tatanggapin sa langit dahil patay ang iyong pananampalataya, dahil yan po ay hindi po nagbubunga. Kung ikaw ay totoong nagsisi at totoong sumampalataya, abay, sana'y tinalikuran mo ang lahat ng mga kasalanan yan. Ang katulad mong hindi totoong ligtas ay kailanmay wala kang sinimulang Christian life. Kaya, magsisi ka ngayon din. Gawin mong totoo ang iyong pananampalataya. Dahil kung hindi, I'm sorry to tell you, iluluwa ka pa rin ng Diyos. Kaibigan, kasiraan ka sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At kasiraan ka rin sa iglesia ng ating Panginoon. Hindi kita hinuhusgahan kung sino ka man. Ako'y makasalanan ding tulad mo. Pero ang kaibahan natin, hindi ako naglublob sa kasalanan ginawa ko dati. Pinagsisihan ko, tinalikuran ko. Kaya kung totoo kang mananampalataya, inuulit ko ha, magsisi ka. Magsisi ka. Bumalik ka sa Panginoon Diyos. At dapat magkaroon ka ng tunay at buhay na pananampalataya. Sapagkat ang buhay na pananampalataya, nagbubunga ng mabuti, nakikita sa iyong buhay. Balikan natin ang panilinlang at maling paggamit ni Eliseo Soriano ng 2 Pedro 1:5. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, sino ang manlilinlang? Si Apostol Pedro? Apostol Pablo? O kaya si Eli Soriano?
Isigaw nyo ang inyo pong kasagutan. Hindi ko po narinig. Isigaw po ninyo. Okay. Salamat po. Interactive po itong presentation na ito. Ang tanong niyo siguro, bakit nagkaganoon si Eliseo? Hindi ba magaling siya sa Biblia? Ang sagot ko, akala nyo lang yun. Kaya nga kulto eh. Ganun mag-isip ang kulto. Kasi wala siyang hermeneutics. Ang ina-apply na lang niya ay exegesis, hindi po yung exegesis. In exegesis, you extract the meaning of the passage and you follow what the Bible says. Okay? In eisegesis, ito yung ginagawa ni Elisoriano, you input your idea into the passage and let the Bible follow you. Ganun po siya. Okay, so bago tayo magwakas sa video ito, part 3, meron pang part 4, part 5, mag-subscribe kayo nang mapapanood nyo po ang iba pang mga videos na tinatalakay po natin dito o kaya ay mga videos na ginagawa ko po. Salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon.